Pagdating sa usapang giyera, hindi talaga nawawala ang pwersa ng United States sapagkat gaya ng sinabi nila ay responsibilidad nila na mamagitan at siyang tagapagpatupad ng katahimikan. Ngunit may mga pagkakataong medyo iba ang salita sa kilos. Isang malagimngan ang sinapit ng 3 US Navy nung nakaraan sa Jordan nang mapaslang sila ng mga Iranian-backed militias. At dahil dito ay umilingaw-ngaw ang balitang nararapat ng pabagsakin ng United States ang bansang Iran. At nito nga lang ay ipinalasap na ng Amerika ang kanilang paghihiganti. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Ipinahayag nga ng AP News na nito lang ay nagsagawa na ng US military ng kanilang pagganti para sa kanilang panig. Nag-launch sila ng air assault sa mahigit 100 site ng mga militante sa Syria at Iraq. Ang tinarget ng United States ay ang mga kuta ng mga Iranian-backed militias at maging Iranian military guards. Hindi naging basta-basta ang retaliation na ito na ginawa ng US dahil pangmalawakan na pag-atake ang isinagawa nila. Gumamit ang US ng mahigit 100 munitions. At ginamit din nila ang trademark nilang armas sa giyera, which is ang long-range B-1 bombers. Naging ilang araw din ang pagitan ng pag-atake nila dahil pinag-aralan muna nila ang mga kuta nito. Iniayon din ng puwersa ng US ang panahon upang hindi magmintis ang kanilang pag-atake. At gaya sa Jordan, ay umatake din ang puwersa ng US ng gabi. Gaya nga ng sinabi ni President Joe Biden, we shall respond. At ito na nga ang aksyon na binitawan niyang salita. Hinighlight din ng kampo ng US na ito ay magiging tiered response. In short, hindi lamang isang pag-atake ang gagawin nila, bagkus magiging sunod-sunod ito. Kaya asahan na lang natin na hindi lang ito ang siyang magiging pag-atake na gagawin nila. Just imagine lang na meron silang 85 na tinarget sa 7 magkakaibang lokasyon. Binomba ng US Army ang mga command and controlled headquarters, intelligence centers, at pinasabog din nila ang mga storage ng mga rockets, missiles, at drones. At tumagal ang airstrike na ito sa loob ng kalahating oras. In short, lahat ng lugar at gamit na konektado sa IRGC ay sinampulan na ng United States. At ganito lang naman gumanti ang US, mahigit sa dobleng balik. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng statement ang kabilang panig sa casualties ng matinding pag-atake ng United States. So bakit nga ba naharap ngayon sa ganitong sitwasyon ang grupong ito? Well, nagkaroon kasi ng pag-atake sa mga sundalo ng US sa northeast ng Jordan, wherein dito nakabase ang mahigit sa 300 army ng US. Ang nasa likod kasi nito ay ang mga militanteng grupo na puppet ng Iran. Sadyang nautakan talagang United States dahil gabi ang pag-atake nila at ginamitan sila ng high-tech na drone. Ang base kasi nila ay nasa border ng Syria, kung kaya't delikado talaga.
Dahil nga sa tensyon sa Gaza at Israel ay unti-unti nang nabubuhay at naglipana ang mga grupong ito sa Syria at Iraq. At mainit sa mata nila ang mga Amerikanong sundalo. Alam mo ba na sila ang kauna-unahang US Army na namatay sa Jordan simula nung sumiklab muli ang tensyon sa Israel at Hamas? Ang mga sundalo na ito ay nakabase sa Jordan ay may patuloy pala na operasyon laban sa mga ISIS. At pagkatapos nga ng kaganapan na ito, ay nagpahayag ng mensahe ang presidente ng Amerika. At animoy, tumitindi na rin ang galit niya sapagkat naging sunod-sunod na nga ang pagkamatay ng mga pwersa nila sa gitnang silangan. Isa sa tumatak na salita ni Biden ukol sa balitang ito ay ang "We shall respond." Maikli man pero malaman ang mga katagang ito. Alam mo ba na ang bawat Defense Department din at mga kinakaukulan ng US ay pinapayuhan na si Biden na bombahin na ang Iran sapagkat hindi man mismong hukbo ng Iran ang sumasabak sa maengkwentro, pero sila kasi ang tila nagiging gasolina upang magliyab ang mga militanteng grupo na ito. Napapakilos ng Iran ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas. So sa bawat tagumpay ng mga militante ay nagiging tagumpay din ito ng Iran laban sa Amerika. At sadyang hindi nga puro salita si Biden dahil pinagalaw na niya ang kanyang galamay. At hindi lamang ito simpleng pagiganti, bagkus ito ay matinding magkakasunod na pag-atake. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pagiganti ng United States sa mga militante.